Magandang araw ulit mga kapatid. Ngayon po ay sa ating pag-aaral po sa pagpapatuloy po ng ating discipleship lesson. Ito po yung tinatawag na ikalawang sacraments po na ating pag-uusapan o ang tawag din natin ay ordinance na inutos po ng Panginoon. Ito po ay tinatawag po na Lord's Supper o Communion. Makikita ho natin yung passage natin sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 up to 26 na kung saan ito po ay ginagamit natin, binabasa natin every time na magkakaroon po tayo ng communion. Meron po akong nabasa na ang title niya po is Gratitude Lunch. 3 beses sa isang buwan, nagkakaroon ng Gratitude Lunch itong si Jermaine Washington at saka si Michelle Stevens. So, nagkakaroon po silang lunch together kasi meron pong dahilan. Anong dahilan nito? Kasi si Washington donated a kidney to Stevens na dinescribe niya po yung tinatawag na just a friend. So, sila po ay nagkita sa work at na kung saan sila po ay laging nagla-lunch. At isang araw, si Michelle po ay nagkwento ng kanya pong karanasan dahil sa paghihintay niya na magkaroon po ng kidney transplant. Kaso wala po siyang tinatawag na donor. So, 11 buwan, wala pa hong siyang donor. So, minsan po, siya po ay napoprostrate dahil every time po na kailangan masustain yung tinatawag po na kidney dialysis. So, nagkakaroon po siya ng fatigue, nagkakaroon siya ng blackouts, so meron siya mga joint pain. So, hindi po matiis ni Washington yung kanyang kalagayan. So, ang ginawa niya po, dinonate niya po yung kanyang isang kidney para magkaroon po ng transplant itong si Steven. So, kaya ang tawag nila every time na magla-lunch po sila is a gratitude lunch. It is a great way to celebrate. Now, si Jesus po mga kapatid, hindi lang kidney ang ibinigay, kundi buhay niya ang kanyang binigay para sa sangkatauhan. Ngunit ang makaka-enjoy lang ng kanyang ginawa ay ang mga taong tumanggap at naniwala sa ginawa niya 2,000 years ago. Tayo naman ngayon ay nagse-celebrate, inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang huling hapunan, isang beses kada buwan. Ang tawag natin doon ay ang Lord's Supper o Holy Communion. Meron tayong mga term o terminology. Ang tawag nila ng iba ay Santa Cena, na ang ibig sabihin po ay Holy Supper. Sa Greek word, ito po ay Eucharistia, meaning it is a thanksgiving. This term po originated in the 1st and 2nd century probably as early Christians commemorated Christ's Last Supper with thanksgiving. Kumbaga, every time na ginagawa nila ito with thanksgiving, Christians participate in the Eucharist, also known as Communion or Holy Communion or the Lord's Supper, by eating a piece of bread which represents Christ's body and by drinking a small amount of wine, or in some case, grape juice, which represents Christ's blood, by eating and drinking the bread and wine. So Christians commemorate Christ's Last Supper and are reminded of His death on the cross. Ito po yung nagpapaalala ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung mga bagay na dapat po natin maunawaan patungkol sa Lord's Supper? Ang Lord's Supper po must be in a regular basis. Mababasa po natin sa sa mga passages po natin. Sabi na, on the first day of the week, we came together to break bread. Ang first day po ng week, according to Hebrew calendar, is Sunday. So, Resurrection Day is also Sunday. Nagpakita si Lord sa mga disciples ng first day of the week as John chapter 20. So, ang breaking of bread refers to the fact that the early church was a communal church. Kumbaga, lagi po silang nag-gather. So, they gathered often, and some passages sabi doon, daily po ang ginagawa nila. We are told they ate their bread with generosity and simplicity. So they shared in meals together, they were like a family. Hindi lang sila basta nagkakatipon, kundi may sentro ng kahulugan ang kanilang pagtitipon. It was a gospel family, a gospel community. So, ito po yun, pag magbabasa po tayo sa Acts, makikita ho natin yung reference ni Luke, yung sumulat po, kung paano ho sila nagkakatipon. So, the Lord's Supper
Eucharist or communion, yan po ang tawag natin sa ngayon. So the Lord's Supper helps the church remain Christ-centered. By assigned week, we are reminded, this is my body given for you, take it and be grateful. So this is my blood shed for you and for all human beings for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me. So yun po yung mga mababasa ho natin. At meron pong history kasi na isa sa dahilan ng kanilang persecution noon ay yung pag-akusa sa kanila ng cannibalism because of the misinterpretation from outside of the church, yung eating the flesh and blood of Jesus. Kasi meron pong paniniwala, interpretation, no, na ito po ay eating the real body and blood of Jesus. Now, meron pong 4 na paniniwala regarding po sa Holy Communion o sa Lord's Supper. Una po yung tinatawag po na transubstantiation. Ito po yung paniniwala ng mga Roman Catholic na nagiging literal na katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ang tinapay o at ang alak na iniinom, sila po ang nagtuturo po nito, yung transubstantiation. Yun, every time nakakain ka, nagiging real yun. Ayun po yung paniniwala ng mga Roman Catholic. Actually, hanggang ngayon yan. As meron din pong paniniwala na consubstantiation, yung physical body of Jesus is present in the bread and wine. Nagko-coexist, no, yung physical body ni Jesus Christ. At meron din naman pong tinatawag na memorialism. Ito po yung paniniwala when the Lord's Supper is celebrated, it is just a symbol. Kumbaga, simbolo lang. At sa ating paniniwala, yung reform naman, the real presence of Jesus, hindi ito real body, no? Kundi the bread and wine represents the body and blood of Jesus, hindi in a literal, kundi in a spiritual presence. It is a spiritual presence ni Jesus, hindi literal body. So, ang Banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng mensahe na ang Panginoong Hesus ang nagpapalakas sa ating spiritual at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Yun po yun sa Reformed. So, yun po yun ating pinapaniwalaan. Ang nature pa ng ano yung mga dapat natin matutunan? Una, regular basis dapat natin gawin. Ikalawa, in remembrance of Jesus. Sabi ng Panginoon, in remembrance of me. Hindi lang ito dahil naisip mo, inalala mo na kapag iniisip mo na naaawa ka sa Panginoon o natutuwa ka dahil sa ginawa ni Lord, kundi sa Bible. A call to remember means, ito po yung ibig sabihin, we are tied to a covenant sign or ceremony. Ibig sabihin, inutos ng Panginoon sa atin. Ang covenant ay initiative ng Diyos na tayo ay may relasyon sa Kanya, na tayo ay kabilang sa community of God's people. Mas nagiging masigla, may direksyon at nagiging inspiration sa iba dahil ang buhay ko natin ay nakakabit doon sa ginawa ni Lord para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. So, in remembrance of the Lord Jesus Christ. Ikatlo, Lord's Supper proclaims Jesus' death and He will come again. Sabi sa verse 26 ng 1 Corinthians chapter 11, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, we proclaim pala yung kamatayan ng Panginoon at yung kanyang muling pagbabalik every time na kumakain tayo ng Lord's Supper. So, the Lord's Supper is to be a picture or foretaste of the kingdom. Kapag kumakain tayo nito, nararanasan natin ang kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Panginoon, while it recalls and summarizes Christ's death, burial, and resurrection. The feast also looks ahead to the feast in the kingdom. Kumbaga, ginagawa natin ito at naniniwala tayo na sa pag andun na tayo sa langit, ganun din, meron din tayong feast doon. So, the Eucharist or Lord's Supper should be understood as a sign of the renewed creation. The Eucharist is our model of the eschatological order of a microcosm of the way things ought to be. Sabi po ni Peter Leithart. So, yun po yun nagpapakita na tayo po ay renewed creation ng Panginoon. And model din ng eschatological order. At meron din warning sa mga Christian na nagpa-partake ng Lord's Supper. Kasi ang Corinthian Church ay may maling unawa sa Lord's Supper.
Ang ano nila is just a meal, kaya ang tendency mag-overeat at overdrinking. Kaya meron mga ano doon na nauna sila, nagpapakabusog sila, tapos ang iba nalalasing na. At meron silang tendency na gamitin ang Lord's Supper to look down on others. Kasi mayayaman yung iba, so ang iba naman nagugutom, sila naman busog na busog. Now, kaya sa atin naman, today's misconception, some denomination teach that communion is a magic incantation that can ward off evil or black magic. So pag ka ng communion na ang mga evil spirit ay lumalayo sa atin, parang black magic. So ganun yung paniniwala. Then ang paniniwala din, ikaw ay maliligtas kapag nagte-take ka ng communion. Ito din ay nagpapagaling ng karamdaman. Yun din yung kanilang tinatawag na paniniwala. So lahat ng tao ay dapat mag-take ng Lord's Supper. So yun yung kanilang, pag pumasok ka sa simbahan, dapat mag-take ka ng Lord's Supper pag meron. Ngayon naman ay ginawang ritual ito na para patawarin ang isang tao sa kanyang kasalanan ay kailangan lagi siyang magko-communion. Hindi niya naunawaan ng isang tao na tumanggap sa Panginoon ay pinatawad na sa kasalanan. Kaso marami mga Kristiyano nandun pa rin sa konsepto na sila ay under curse pa o under the power of sin. May mga pagkakataon na we struggle sa isang part ng life natin. Pero kapatid, Christ died for us. Christ died for you. Bakit nananatili kang guilty? Kung nagkasala ka, then ask forgiveness from God. Repent and take it seriously. Ibig sabihin, gawa mo ng paraan para malampasan mo yung struggle na yon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Pag sasabihin mo, saka na ako attend, kapag nalampasan ko na yung struggle ko, saka na ako maglilingkod sa Diyos, kapag nawala ng issue sa family ko, kailan pa mangyayari yon, di ba? Hindi mo naman naunawaan yung ginawa ni Kristo, minamaliit mo yung ginawa ni Kristo para sa'yo. So, Christ died for us, mga kapatid. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So, walang dahilan para tayo po ay mawalan ng pag-asa. Jesus told us, sabi niya, do this in remembrance of me. The Lord's Supper points backwards. Hindi lang yung meal na yun o yung last meal na ginawa nila nun, kundi yung pinapatunguhan ng huling meal na yun. At that Jesus Christ, the Son of God in the flesh, would suffer the death of the cross. Kumbaga, hindi lang yung tinatawag na meal na yun, pag do this in remembrance of me, hindi lang yung pagkain, kundi yung pag-suffer mismo ni Jesus Christ at yung kanyang kabatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Naranasan niya yung galit ng Diyos, na tumawag sa Diyos pero hindi siya sinagot ng Ama. Pinabayaan siya, forsaken siya. Naalala niyo po yung kanyang my God, why hast thou forsaken me? So nalasog ang kanyang katawan at buto, bumuhos ang kanyang dugo upang tayo ay maligtas sa galit ng Diyos. Tayo po ay napatawad. Nalagyan ng katwiran upang tayo ay tanggapin ng Panginoon bilang kanyang mga anak. The Lord, the righteousness of Jesus Christ were imputed to us. We look back in act of the Lord's Supper to remember God's most powerful display of salvation and love, where He gave Himself for our sins. So, ginawa niya yung para sa atin. Again, the act of taking and eating the broken bread and drinking the cup of wine is an act of trust in the broken body and shed blood of Jesus for our sin on the cross. Namatay si Jesus para tayo ay mabuhay. Then, sabi pa, it is finished. Jesus suffered for you, it is finished. He bore all of your sin, all of my sin on the cross. There is nothing you or I can do, add to it. Siya lang po ang may karapatang gumawa nun. It is the act, it is finished, our redemption is accomplished. The act of the Lord's Supper points inward to our hearts, centering our lives around the person of Jesus Christ. Kumbaga, tayo po, every time nakakain po tayo ng bread at inom ng juice or wine, kumbaga, ang mahalaga doon yung ating pong puso sa harapan ng Panginoon. Ang ating pong soul identity, walang iba kundi sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sabi po ni Frederick Bruner in his commentary on the Gospel of John, ask the question. Sabi niya, what is the Lord's Supper? This is His answer. It is the Word becoming flesh again and again. It is the most earthly
way that the heavenly Lord wants to be with us. The sacraments are not a second way of salvation. They are simply Jesus' one way of salvation, scaled down, physicalized, individualized, simplified, concretized from hearts to hands, from soul to body, from group to individual. He knew that we need not only spiritual things but also physical things in order to grasp Him more easily, to come to Him more, to come to Him more specifically. He is giving Himself to us in this fresh new way in order to humanize and personalize His coming to us and to particularize our coming to Him. Kumbaga yun ating pong relasyon, mga kapatid, nagiging physicalize yung ating relationship sa Panginoon, na every time na kumakain tayo, parang nagpaparamdam ng Diyos na anak, ito yung aking body, ito yung aking blood, namatay ako para sa iyo. So yun ibig sabihin ni Frederick Bruner. Now, the Lord's Supper is a repeated altar call to ongoing conversion, to fresh recommitments and entrustment of oneself to the Lord Jesus Christ, the bread of life. So now, what is our response? We should not come to the table of God with an unrepentant heart. So huwag po tayong pumunta doon huwag po tayong mag-take ng Lord's Supper kung tayo po ay hindi po tayo repentant sa mga ginawa natin. Do not take it an unworthy manner. Kung may galit ka sa puso sa isang tao, come to God. Repent from it. Kung may ginawa kang kabalabalan at wala kang balak into, you are taking it an unworthy manner. May consequence yun eh. Hinang katawan mo, magkakasakit ka, then diretso na tulog yun. Wala nang gisingan dito sa lupa. So, before you take it, examine yourself, your heart, confess it to God, repent, and ask forgiveness. Jesus is victorious from death. He conquered the effect of sin for you. So, live victoriously. Then, timbangin mo rin yung buhay mo, not on the basis of your status in life on this earth, but on eternity. So, remembering Jesus is preparing a room for you and He wanted you to be with Him. So whatever you're going through, do not be discouraged and lose hope. The work of Christ is complete for you to be forgiven and to be reconciled with the Father. Let us do it in a regular basis. Remembering Jesus and His work to us. So, naway patuloy po tayo mga kapatid na lumago at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Tanong sa atin, gaano ko naunawaan ang Lord's Supper? Gaano ito nagiging totoo sa aking buhay? Ako ba ay repentant? Ako ba ay laging nagsisearch ng aking puso sa harapan ng Panginoon? So, paano ko ba ito masasabi na thankful ako, grateful ako sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa akin? So, pwede ho natin isulat yung mga bagay na yon. So, magandang araw po mga kapatid at naway patuloy po natin maranasan ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa ating communion. God bless po mga kapatid.